Yung negosyo mo ba ngayon ay negative? Mas malaki yung expense kesa sa income? Tapusin mo ang video na ito. Tanong ni Kasosyong Elwa De Pedro. Kasosyong Arvin, anong pwedeng business strategy pag mas mataas ang expense sa income? Need po ba magdagdag ng income or palakasin lang yung current business? Magandang tanong, Kasosyong Elwa. Mga kasosyo, kung ang negosyo nyo ay negative, mas malaki yung expense sa income, hindi po pwedeng tutukan mo lang yung padamihin ng income, bawasan ng expense. Both po yan mga kasosyo, sabay. Ibig sabihin, kung negative ang negosyo mo, hindi mo lang tatrabahuin na padamihin ang benta. At the same time, kalahatiin mo ang expense. Let me explain. Income, sigurado naman yan, kaya nyong padamihin ng bentang yan. Upload ng upload, share, post, benta. Matik yun. Alam nyo na yan. Sa expense ko kayo tuturuan. Sa expense, ganito magpaliit ng expense, mga kasosyo. Ganito magpaliit ng expense. Number 1 yung tatanggalin. Pag malaki expense nyo, number 1, renta. Ay hindi, sorry. Number 2 pala yung renta. Number 1 na tatanggalin nyo, kalahati ng tao nyo. Yes. Tao ang pinakamalaking expense sa negosyo. Kung negative kayo, tanggalin mo na kagad yung kalahati ng tao mo. Nang sa ganon, yung kalahating matitira, kakabahan. Tanggalin mo yung kalahating tatanga-tanga at tatamad-tamad. Sibakin mo na yung mga hayop na yon. Peste yun eh. Sibakin mo na sila ngayon. Now na yung time para sibakin sila. Kasi kailangan mo mag-cost cutting. Kung 5 empleyado mo, tanggalin mo yung 2. Kung 10 empleyado mo, tanggalin mo yung 5. Basta kalahati. Doon pa lang luluwag na ang expenses mo. Pangalawang dapat mong tanggalin pag malaki expenses mo, renta. Gumawa ka ng paraan para mawala yung renta mo sa physical space. Kasi yung renta, napakalaking expense niyan mga kasosyo. Maniwala kayo sa akin. Tanggalin. Huwag na kayong magdalawang isip pa. Pag tinanggal ko tong pwesto ko, baka ganito ganyan. Hindi. Tanggalin mo na. Umuwi kayo sa bahay nyo, doon kayo magnegosyo. Doon nyo i-set up yan. Pangatlong tatanggalin nyo, mga kasosyo. Pag malaki expense nyo, alam nyo kung ano? Facebook ads. Paid advertisement. Tanggalin nyo na yan. Sigurado ako yan ang umubos ng pera nyo. Ang laki-laki nyo nag-a-ads, ads kayo ng ads, hindi bumabalik. Diyan kayo nalulugi. Tama ba ako? Diba? Kapisado ko yan. Negosyante ko eh. Hindi nyo ako mapapaikot sa mga pinagagagawa nyong expenses. Ang dami nyong tao, kalahati dyan, tanga at tamad. Ang mahal-mahal ng renta nyo, wala namang silbi. At pangatlo, Facebook ads kayo ng Facebook ads, hindi naman bumabalik ang benta. So, tanggalin nyo ang 3 na yan. Kalahati ng tao nyo, sibakin nyo. Bawas expense yun. Renta nyo, tanggalin nyo. Bawas expense ulit yun. Huwag na kayo mag-Facebook ads. Nasasayang ang pera nyo dyan. Nagdi-diminishing return yan. Ads kayo ng ads, kala nyo dumadami ang benta nyo, pero ang laki-laki ng expenses nyo. Ang dami nyong labor, kasi ads kayo ng ads, pero ang ending, wala kayong profit. Negative kayo. Kaya, yung 3 na yan, nagsasama-sama yan para malugi kayo. Mga tamad na empleyado, masyadong mahal na pwesto, at hindi bumabalik na Facebook ads na investment nyo dyan. Pag tinanggal nyo yung 3 na yan, lahat nakalibre kayo dyan. Menos empleyado, ang daming perang mapupunta sa profit. Wala kayong physical store na renta, ang daming mapupuntang pera sa profit. At wala kayong paid ads dahil original content ang ginagawa nyo, ang dami nyong profit. Lalabas ang pera nyo. Kung gusto nyo matuto ng content creation, hindi ko na kayo matuturuan ng KMCC. Sarado na. Pero kung gusto nyo ma-access yung recorded replay, message nyo ako. Gagawa natin ng paraan. Content creation talaga mga kasosyo. Next 10 to 5 years pa yan ang labanan sa content.